Sa unang bugso ng ating balitaan, may panawagan ng isang kongresista sa Department of Budget and Management hinggil sa isyu ng manoy insertion sa 2026 National Expenditure Program. Si MJ Mondihar sa report. Nagbigay linaw si Davao City Representative Isidro Ungab sa kontrobersiya sa 2026 national budget at alegasyon ng insertions. Ayon kay Ungab, malinaw ang budget process. Ang mga ahensya ay nagsusumite ng budget proposal sa DBM. Dadaan ito sa screening ng Development Budget Coordinating Committee o DBCC at saka lamang may sasapinal. So tataka ako kung bakit sasabihin nila ngayon na imperfect pa yung, hindi pa perfecto yung budget at uulitin. I really don't know because this is the first time na nangyari ito na ibabalik yung budget. Dagdag pa niya, kung may insertions man, DBM mismo ang may hawak nito. So kung may insertion man, sila lang ang gumawa ng insertion. So kung saang particular agency, sila pa rin kasi sila ang mag-i-screening. May vetting yan ginagawa. Sila ang magpa-finalize nung budget. Git ni Ungab, kung may dagdag na pondo o anomalya, dapat tukuyin kung ano ang insertions para masuri sa budget deliberations. Samantala, sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na 6 na buwan nilang inihanda ang pambansang budget bago ito dumaan sa Pangulo at sa Ehekutibo. At kalaunan ay naprobahan ng buong gabinete. Kaya kung may inis daw sa nangyayari, mas malaki raw ang inis nila sa DBM. Dagdag pa niya, hindi mandato ng Budget Department na isa-isahing busisiin ang lahat ng proyekto ng DPWH na nakapaloob sa proposal. Pero ang tanong, kung hindi DBM, sino ang nagpasok ng mga item na umano'y insertion sa 2026 budget? Naunang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na handa siya magpasa ng reenacted budget kung ang proposal mula sa Kongreso ay hindi tugma sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.